Muling nalagay sa hot seat ang isa sa mga testigo sa pork barrel scam na si Ruby Tuason. Hindi sa Senado, kundi sa isang universidad. Sa pagkakataong ito, mga estudyante ang nagtanong sa kanya. Paglilinaw ni Tuason, wala siyang pinagtatakpang senador at wala rin daw siyang anumang political agenda sa kanyang paglantad. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, humarap sa mga estudyante at guro ng Ateneo de Manila University itong si Ruby Tuason, isa sa mga inakusahan kaugnay ng pork barrel scam, at pag-amin niya ay naakit daw siya doon sa komisyon na kanyang kinita mula sa mga pork barrel o Priority Development Assistance Fund ng mga senador, pero pinagsisisihan na raw niya ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataong humarap hindi sa Senado, kundi sa mga ordinaryong Pilipino si Ruby Tuason. Sa pagkakataong ito, mga estudyante at faculty ng Ateneo de Manila University. Inorganisa ng grupong Cruzada at Ateneo School of Government ang forum. Sa kanyang inihandang statement, sinagot niya ang mga nagsasabing kulang o walang saysay ang kanyang testimonya sa Senado kamakailan. Itinanggi rin niya ang paratang na ang paglutang niya ay para protektahan si Senador Juan Ponce Enrile na isa sa mga akusado sa pork barrel scam. I have nothing to do with him. He's not protecting me or I protecting him. Because I could have just kept quiet. Bawal magtanong ang media pero matalas rin ang mga tanong ng mga estudyante. Bagaman kailangang salain muna ng abogado ni Tuason ang ilang mga sensitibong tanong. Are you still holding back? If you are, what will make you give a tell-all? I already told all the facts that I know, based on my personal knowledge. What senators or individuals would you like to see behind bars in order to feel that justice would have been dealt? Sabi yata for me to answer that. Were there any direct threats to your life from any of the senators that is like part of the controversy? None. None yet. Aminado ang kampo ni Tuason na sugal ang ginawang paglutang niya, lalo pat hindi patiyak napapayagan ng ombudsman na hindi siya isama sa mga opisyal na kakasuhan sa Sandigan Bayan. Well, I don't know. I'll cross that bridge when I get there. But at this point, I don't know really. Well, if that happens, then I guess we just have to continue fighting for her. Fighting for her immunity and fighting for her for the truth. Si Tuason ay isa sa 38 katao na inireklamo ng DOJ sa Ombudsman noong isang taon, kasama sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Si Tuason ang nagsabi nag-deliver ng komisyon kay Estrada as the Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes galing sa mga pork barrel ng mga senador. Natanong din si Tuason kung meron pa siyang ibang kadil na senador. I don't naman just go to any senator, no? I only choose. Yung close ako talaga. So you choose the friends, so you're vetting. There's only two. Only the two. Yeah, so Janet Napoles and Jinggoy Estrada and the Chief of Staff of Senator Enrile, yes, pretty close to me. Aminado si Tuason na akit din siya sa mga komisyong kinita niya galing sa pork barrel. Pero inulit niya na konsensya siya kaya siya nagdesisyong lumutang na at isori ang sabi niya ay 40 million pesos na kinita niya mula sa scam. I would be a hypocrite if I tell you I was not attracted to the commission. So I am really very sorry for what I did. Do you think she's credible as a witness? I think so. She's consistent. It wasn't as fleshed out as I expected it to be, but then I understand it because of given the situation that demands of it. The parents has to be careful also. I would have wanted her to say much more than we already know. But then, it's understandable, it's comprehensible. Jessica, ayon sa abogado nitong si Tuason o si Attorney Dennis Manalo, ay bukas naman sila doon sa mga iba pang forum kung halimbawa maimbitahan itong si Miss Tuason. Jessica? Joseph, curious lang ako kasi I know, I'm sure kaliwat ka na ng request ng media for an interview or press conference with Ruby Tuason. Bakit sa mga estudyante niya unang piniling humarap after yung paglantad niya sa Senado?
Well, there's a practical reason for that, and it was easy for the group to solicit yung to invite si Ms. Tuason kasi yung isa sa mga organizers, yung anak nun, tatay niya, ay si Attorney Valerio, who is one of the counsels of Ruby Tuason. Pero according to Attorney Manalo, pagkakataon na rin to explain doon sa iba naman, no, not doon sa mga usual natin nakikita na forum na pinupuntahan, well, isa lang naman yun sa Senate, na ipakita rin or isalaysay nitong si Ms. Tuason yung nangyari or yung nangyayari sa kanyang pagharap sa pag-offer ng pagiging state witness, Jessica. Okay, may nabanggit ba siyang bago other than those na nabanggit niya na sa Senado or kumbaga kinonfirm lang niya yung mga nauna niyang pahayag? Basically, yung mga she was very careful, no, not to divert. Ayan yung ating observation kanina. Doon sa ano na yung nasabi niya sa Senate. Meron lang siyang mga dagdag na konting detalye. For example, ay yung pagpunta niya rito sa Pilipinas, yung syempre yung mga dahilan at yung pag-amin nga niya, at hindi naman natin narinig yun, pag-amin niya na doon sa, as far as the commissions are concerned, medyo naging transparent siya to say na na-attract din siya. But mukhang pinagsisisihan na niya yan. So parang in-affirm, although sinagot din niya yung call, kasi si Senator Jinggoy Estrada may panawagan na tingnan din yung mga CCTV footage sa Senate in other dates, no? So sinabi niya na dalawa lang naman yung kadil niya, itong si Senator Estrada and yung Chief of Staff ni Senator Enrile, who is Attorney Gigi Reyes, who's really close to her. Ang bago natin narinig sa kanya ay yung pagiging malapit niya talaga dito kay Attorney Gigi Reyes, kasi ang sinasabi nitong si Ms. Tuason ay pag pumupunta sa Amerika itong si Attorney Reyes ay sa bahay ng kanyang anak siya lumalagi, no, Jessica? So, she clarified na wala na siyang ibang mga kausap o naging kliyente ng mga senador, kasi yun yata yung pinatutungkulan ni Senator Estrada, no? Dapat tignan din yung ibang CCTV sa ibang floors ng Senado at baka may iba pa raw kadil itong si Ruby Tuason. So sinabi niya mismo na wala na. Correct. Ang tanong kasi kanina sa kanya, tinanong kung paano yung naging sistema niya, no? Ang sabi nitong si Ms. Tuason ay hindi naman ako basta lumalapit lamang sa mga kung sino-sinong senador, doon lang sa mga sabi niya ay mga ka-close niya, and there are two. Itong si Attorney Gigi Reyes and itong si Senator Jinggoy Estrada, Jessica. Okay. Did someone ask kung lahat nung nalalaman ni Ruby Tuason nasabi na niya sa Senado, even pending her application ba tawag doon for immunity or to be a state witness before the ombudsman, Joseph? I think it was asked maybe 2 or 3 times, no? Kasi yung mga estudyante rin talaga ay curious kasi they're coming from the context na may mga criticism nga na parang kulang yung sinabi. But according to Ms. Tuason, ayun na yung alam niya doon sa kanyang at least participation niya doon sa pork barrel scam, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.